Jack ako, si Papa Jack ako, si Papa Jack ako, Papa Jack ako, kahit si Papa Jack ako, si Papa Jack ako, si Papa Jack ako. Pero mas masaya kung maraming kasama. Ay, mga master. Magandang araw sa inyo. Mapagpalang araw. Mapagpalang, paano ba sabihin yan? Mapagpalang 2026. Kamusta ang buhay-buhay? Kung inyong napapanood to ng gabi, hapon, umaga, ano ba talaga? Sabihan nyo nga, mag-comment nga kayo dyan. Kasi meron tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin ngayon. Ang topic natin ngayon, kasi may nakikita pa rin ako at may nagme-message pa rin sa akin na, Papa Jack, ano daw ba yung the best na crank at cogs combination sa kanilang gravel bike, which is ang nauuso ngayon puro gravel bike, 'di ba? Kasi may mga gravel race, 'di ba? So yung mga gravel race, tapos may mga may hilig sa nagbabike malayo, tapos may mga karga sila. So parang nangyayari parang bike touring, bike camping, ginagamit na rin ng mga gravel bike sa ganun. Kasi since flexible kasi si gravel bike, versatile siya pagdating sa lahat ng mga terrain, like light trail, tapos pwede siya sa patag, sa road. So napaka flexible talaga niya. So yun ang pag-uusapan natin, kung ano yung crank ratio na combination para sa cogs mo. Sa mapa-carbon ka man, o mapa-steel, o mapa-aluminum. Mamahalin man o hindi ang iyong bike, nasa cogs yan, nasa crank yan, tamang combination para hindi ka malaspag. Di ba? Gusto mo yung usapan na yun? O sige, kung gusto mo yung usapan na yun, Master, baka hindi ka pa nakakabali dito. Yeah. Baka hindi ka pa nakakapalo dyan sa mga social media natin. Yan. Meron tayong TikTok, yung nasa itaas. Alam mo yung TikTok na yan, last year pa yung ganyan. Pero napakarami ng in-accept. Siguro kung updated yan, nasa ano na yan, nasa 20 plus na yan. Hindi ko alam bakit di nag-update si TikTok ng followers. Ang tagal na yan. Kulang 1 taon na yan. Pero tuloy-tuloy naman may nagpa-follow. 'Di ba? Ewan ko. Tapos etong FB page natin, yan, FB page na nasa gitna. Tapos yung nasa ibaba, yan yung ating YouTube channel. Mali pa pala hindi pa pala hindi pa updated yung nakuha ko. Kasi nasa 5.8 something, 15.8, 15.8 something na tayo. So, yan, kung gusto niyo yan mga master, kung gusto niyo yung usapan tungkol sa lahat, bisikleta, ride, responsible cyclist, parts, mag-follow ka lang. Malaking bagay na yan. Isang malaking tulong na yan. Mag-like, share, at mag-subscribe ka para sa ating channel na to. At sigurado ako, marami kang matututunan. Napakarami ko na kasing episode ng crank ratio. MTB, road bike, gravel bike, yung mga yan, tsaka XC, tsaka hybrid. Marami na akong ganyan na episode. Kaya lang yung ibang mga followers natin yata na bago, tinatamad. Tinatamad hanapin. May playlist naman yun. Anyway, simulan na ito. Mabilis na to. Huwag kayong aalis. Napakabilis lang ng episode natin na to. Ang title natin ito ay eto, Gravel Best Crank Combination. Gravel bike,
best crank combination. Bakit nga ba gravel bike best combination? Anyway, simulan na natin 'to. Salamat sa mga bagong followers natin, ha. At siyempre, salamat na rin sa mga ating mga, hindi pala small, malalaki pala 'yan. Mga minor, 'yan, tsaka major sponsors natin. Okay, simulan na natin 'to para mai-set up mo na ng maayos yung bisikleta mo. Baka may darating kang ride, siyempre mas maganda bago ka sumabak sa bakbakan, tipong ahunan. 'Yan, maayos na yung ratio ng crank mo tsaka ng cogs mo. Okay. So, sa gravel bike, mga master, meron tayong tinatawag na 1x setup at 2x setup. Kung tatanungin mo ko, Papa Jack, ano ba yung the best na ratio pagdating sa gravel bike? Alam mo, kanya-kanyang preference yan. Kanya-kanya yan. So, may mga kaibigan tayo na ang gusto nila 2x. May mga kaibigan tayo na ang gusto nila 1x. Pero yung 1x, bibihira ako makakita ng gumagamit. Karaniwan 2x. Okay. So, bakit nga ba? Bakit nga ba? Sige, bibigay ko kayo ng dahilan, ha? Eto. Kasi dati ako, yan. Teka lang, tayo natin ito isa. Chotomate. Yan. Yung gravel bike ko na yan. Dati yan, nakuha ko yan, nakasora yan. 50 by 34. 50 by 34. So, ibig sabihin, naka-road bike siya. Naka-road bike na crank ratio. Tapos, ang likod is 34. So, ako sa akin, bilang gusto ko lang mag-enjoy, gusto ko lang marating yung mga bagay na gusto kong, yung mga lugar na gusto kong marating, pinalitan ko yung crank na yan. Nag-ratio ako ng 46 by 30. Ang ginamit ko that time, ang may ratio nun ay si Weapon GR350. Okay, 46-30. Tapos kung tatanungin nyo ko kung ano yung likod, ginamit ko is 42. 42 teeth na 9 speed. Kasi naka 9 speed lang yan, nakasora yan. Hindi na ako nagpalit ng FD, hindi na ako nagpalit ng RD. So, napagkasya ko siya. Magaling yung mekaniko ko sa Roosevelt Bicycle Center, So, minagic niya yun. Actually, hindi naman magic. Talagang magaling lang talaga siyang tumimpla, magtono. Yung ratio na yan, pangkalmado yan. Pangkalmahan yan. Okay, so pwede mo siyang gamitin ng speed. Kasi meron kang 46. Tapos, yung pang-ahon mo, yung 30. Yun yung 30, sasagarin mo yun hanggang 42 sa pang-ahon. Yung 46, gagamitin mo sa speed. Ang ratio is 46 by siguro mga 14, 16, 17. Depende sa combination ng cogs nyo. Okay, so hindi nyo naman maisasagad sa 11 Yung 1146, 1142. Hindi mo isasagad sa 11 kapag ka ikaw ay i-spinning lang. Okay. So ngayon, etong setup na yan, inahon ko yan sa Marcos. Inahon ko yan sa Baguio. May hirap ba ako? Wala. Wala akong kahirap-hirap dyan. Promise, napakasarap. Napakasarap iahon niyang 46 by 30 ng crank ratio mo is 42. Hindi ko lang ma-flip Hindi ko ma-flip yung ano ko, yung bike ko na yan. So, yan ang kagandahan kapag ka meron kang baon na isa pang granny. Kasi kapag ka naka one bike ka, wala ka nang hihinga ng tulong.
Okay, ito yung 2x. Usually, itong mga 2x na 'to, ito yung may mga inaahon. Bakit? Kasi yung may mga 2x na 'to, sila yung karaniwan na, laspag na pagdating sa patag, tapos gagamitin nila yung second gear nila, ay yung granny nila, yung small ring nila para maka-survive sila sa endurance na ahon. Kasi yun na yung pangbibilog mo. 'Pag naka one by ka, wala ka ng gano'n. Pero tatanungin mo ako, "Papa Jack, saan ba ginagamit ang one by?" Karaniwan ang one by, ginagamit 'yan kapagka halimbawa naman, puro patag-patag ka lang, dito ka lang sa patag. Ang combination karaniwan ng mga one by, ang ginagamit, halimbawa naka one by ka, GRX na 42 o 40, GRX 40, 42 o 44. Ang ginagamit nilang cogs diyan is 44 o 46 o 48. So mga broken size na cogs. Bakit kailangan nila tumapat ng gano'ng kalalaki? Kasi pagka nakatagpo sila ng ahon, leeg tama sila do'n. Hindi nila kayang ma-survive yung endurance na ahon kung sila ay naka one by lang. Especially kapagka ang terrain ay umaabot ng 11%, 15%, tapos, endurance pa 'yon. Medyo masakit 'yon. Hindi siya gano'n ka-reliable pagka tayo ay, naglo-long ride tapos rolling hills. Medyo masakit talaga 'yon. Hindi mo siya maime-maintain na, ah, hanggang 18 ka o hanggang 20 ka gagamitin mo 'yon kasi naka one by ka lang. Hindi. The more na lumalaki yung cogs mo, mas bumabagal ka. Mapapatag man o mapaahon. Pagka yun ang ginagamit mo, yung malaking cogs. Halimbawa, nandun ka sa ibabaw ng 35, nandun ka na sa 38, tapos binibilog mo na lang. Ang bagal nun. Hindi ka na umuusad ng malayo. Kasi normal naman yun. Kasi kapag tayo ay mahaba na yung masyadong kilometrahe natin, naka-100 na tayo, wala na tayong gagawin doon kundi bumilog na lang ng bumilog. Magbibilog-bilog na lang tayo doon. Kasi hindi na natin kakayanin na umabot pa sa destination natin for another 100 kilometers. Okay? Eto, kung mapapansin nyo to, eto ang crank nito nasa 36 o 38. Tapos ang cogs nito, kung di ako nagkakamali, ay nasa 48 o 50. Eto, tong setup na to, ito yung pang parang parang pattern to ng MTB. Pero napakaganda niya, 'di ba? Pagka nag-50 kayo, make sure na naka-long cage kayo na RD, ha? Kasi sigurado mabibitin kayo diyan. Mabibitin yung RD nyo or maglalagay kayo ng goat link. Pagka ganyan ang setup nyo. Pero kung hindi naman ganyan ang setup nyo, 1 by na 36 o 38, tapos magpi-50 kayo, okay lang naman. Pero nakakalaspag kasi yan eh. Yan ang ginamit ko yan, pero hindi sa MTB. Ginamit ko yung ganyang setup kay Brony. Nung pumunta kami ng Kaibiyang. Okay naman, kaya lang siguro dahil hindi na lang ako sanay ng one by, wala na akong mapaghugutan. Alam mo 'yun? Although hindi naman ako tumirik, hindi naman ako madali lang naman yung Kaibiyang, pangalawa ko na do'n. Kaya lang yung idea na gusto mo ba relax ka? Gusto mo yung imi-spin ka lang, bumibilog ka lang, magagawa ko lang 'yon kapag ako ay nakatubay. Kasi hindi ko kayang paikutin ng paikutin yung 46, ime-maintain ko lang do'n. Kaya nga si Brony, yung touring bike natin, naka-broken yun. Hindi ako nagkakamali, ang sukat nun is 38-22. Yun yata ang sukat niya na crank. Tapos sa likod, ang gamit ko 10 speed na KMC, tapos hanggang 42.
napakagaang, napakasarap. Kapagka gano'n yung ratio ng cogs mo, 38-22, tapos 42 yung cogs mo, ratio mo ng, crank, 36, 38, tapos 22, naku, para kang naka-carbon. Eto naman yung ginagamit, karaniwan ito yung ginagamit sa ano, ha, teka hanapin natin. Asan na yun? Chotomate, chotomate. Yan. Yan. Ito yung 2x ni GRX. Ito meron 'tong nilabas na 2x, depende sa model niya. Meron siyang 4831, meron siyang 4630. Pero ako, pinakagusto kong gamitin nito is 4630. Napaka-reliable ng 4630 ni GRX kasi napakasarap gamitin yan. Yan yung paghuhugutan mo ng speed, yung 46, tapos yung 30 pang ahon mo. Ang cons lang naman ng 1x, kapag ka medyo laspag ka na, pagka medyo wala ka ng power, syempre, nakaka 150 kilometers ka na, yung sipa mo, pagka nasa 1x ka lang, lahat yon para gumaang, ilalagay mo sa cogs na magaang. So, mabagal ka. Unlike kapag naka 2x ka, kahit small ring ang gamitin mo, tapos mag-i-small ring ka sa cogs, kahit 12, 13, may sipa pa rin yun. Maganda-ganda pa rin ang kamot nun. Kesa magmalaki ka, naka 40 ka, tapos gagamitin mong cogs, gagamitin mong ngipin mo sa cogs is 40 rin. 42 sasagad mo. O kaya 36. Medyo mabagal. Medyo hindi siya friendly pagdating sa ating legs. So, etong binibigay ko sa inyong tip para sa cogs nyo, tsaka sa crank nyo, para sa gravel bike nyo, nasa inyo yun. Pwede kayong mag 1x, depende sa kakayahan nyo o sa preference nyo. Kailangan kasi, ito yung palagi kong sinasabi, kailangan yung i-ride, kailangan yung subukan lahat. Bakit? Para malaman nyo kung ano yung the best para sa inyo. Kasi baka mamaya, bibili ka ng mamahalin, sobra-sobrang mamahalin, tapos hindi pala para sa iyo yung ganong setup ng crank tsaka ng cogs. So, testingin nyo muna. Pagka na-testing nyo kung saan kayo pinaka-komportable, magstay na kayo dun. Or kapag ka nag-improve kayo, halimbawa nag-improve kayo, o edi gumawa kayo ng panibagong combination. Kung naka 46 kayo, mag 48 kayo. Diba? Ganun lang kasimple ang pag-setup ng gravel bike. Ito, itong setup na to. Kaya sila nagmamaliit. Lahat ng mga nagmamaliit na gravel bike. Na cogs. Siguro kung di ako nagkakamali, mga 38 lang yan. Tapos yung crank nito, nasa 50. 50-34. Karaniwan yan setup na yan. Pang race. At medyo siyempre siguro kahit paano ensayado. Pero para sa atin, dito sa hobbies na katulad natin, okay na sa atin yung magmataas tayo na cogs. Pero ang kagandahan kasi niyan, medyo lighten yan. Yung cogs mo sa likod, kasi since maliit lang siya, mas magaang. Pero ang cons naman yan, wala kang paghuhugutan sa climb. Yung endurance sa climb. Kung short ride, okay lang yan. 56-34. 50-34. Okay lang yan. 50-34. Yung 34, pangahon mo. Tapos isasagad mo sa 36 na cogs. Okay lang yan. Kung halimbawa 60 kilometers ka lang, 50 kilometers ka lang. Pero kung maglo-long ride ka, aabutin ka ng kulang 200 kilometers, tapos rolling hills, tapos yung terrain medyo alanganin pa,
at nag-gradient ka ng matataas, alanganin yung 36, 34, 36, sigurado titirik ka. Kung hindi ka man tumirik, magtutulak ka. Kung hindi ka man magtulak, magpapahinga ka. Kung hindi ka man magpapahinga, susuko ka na. Kung hindi ka naman susuko, magpapasundo ka na sa Grab. Pero hindi naman. Kaya nga nandito ako tinuturuan kita para at least bago ka mag-setup ng gravel bike mo, alam mo na, 'di ba? So, siya nga pala, meron tayong gagawing episode na tungkol dun sa pagbubuo natin ng best bike. Nauna na yung best mid-range MTB. Virtual 'yun, virtual na buuan. So, kung interesado ka doon, panoorin mo sa mga episode natin. Maganda 'yun, promise. Tapos binibigay natin doon kung magkano yung kung magkano yung aabutin. Okay? So, bago ka bumuo, panoorin mo muna 'to o kaya kung meron kang kaibigan na bubuo, panoorin niyo muna yung mga episode natin para at least meron kayo idea bago kayo bumuo. Alright? So, gano'n lang kasimple mga master, no? So, napansin niyo naman, napakabilis lang ng ating episode para at least makapagbigay tayo ng tips sa inyo kasi baka mamaya yung iba naguguluhan ano yung mga crank ratio, kung ano yung mga pwede nilang ilagay dun sa kanilang gravel bike since uso-uso ngayon, 'di ba? Usong-uso ngayon ang gravel bike, napakamura ng mga gravel bike. Kaya magkita-kita tayo sa daan. Alright, so hanggang dito lang muna po tayo mga master. Napakabilis lang ng episode natin, 'di ba? Para tayong napadaan lang. Ilan muna tayo sandali at sa mga susunod nating episode, papakita natin yung mga ibi-build natin hybrid XC gravel bike. Alright, so standby lang kayo sa ating mga susunod na episode. Alright? Hanggang dito lang muna po tayo. Palaging tandaan, palawakin ng kaalaman, mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. At narito ka ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. Oy, siya nga pala. Baka hindi pa kayo nakaka-follow Mag-follow na kayo dito sa ating mga baliktad na naman ako. Social media. Okay, kita-kits tayo dyan. Maraming salamat at palaging tandaan. Humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay.